All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Naikwento ni Esther ang kanilang karanasan sa isla ng Corregidor sa kanilang kapitbahay na si Aling Marta. Noong una ay skeptic din itong si Esther pagdating sa mga paranormal na mga usapin. Ngunit nang dahil sa kanilang karanasang iyon, ay nabuksan ang kanyang isip sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Isa na rin dito ang naikwento ni Aling Marta sa kanya na naranasan nito noong kabataan daw niya sa kanilang probinsya sa Leyte. Bago makarating ng Maynila ay nakatira si Aling Marta sa kanilang bahay noon sa probinsya ng Leyte. Dalaga pa siya noon at maagang nakapag-asawa. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan siya. Naniniwala si Aling Marta na ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ipinagbubuntis ay ang tiyanak na kanilang naririnig tuwing gabi nang malapit na ang kanyang kabuwanan. Isang gabi nga ay hindi nakauwi ang kanyang asawa dahil sa trabaho at naiwan siyang mag-isa ng mga oras na iyon. Ito ang gabing hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Ano nga ba ang tiyanak at bakit isa ito sa pinaka kinatatakutang nilalang? Ako si Paul, ating alamin dito lamang sa panibagong episode ng Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. Ang tiyanak ay isang nilalang ng kadiliman sa mitolohiya ng Pilipinas na sinasabing nasa anyo ng isang bata o sanggol na pangkaraniwang matatagpuan sa mga palabas sa telebisyon o pelikula. Karaniwang maririnig ang tiyanak sa mga gubat na tila pumapalahaw na sanggol upang makuha ang atensyon ng sinumang nagdaraan. At kapag nga may taong pumansin dito at kinarga ang bata, ay lalabas ang tunay nitong anyo na isang pangit na nilalang at aatakihin ang biktima. Sinasabi ding maaari kang iligaw ng tiyanak o di naman kaya ay nangunguha ito ng mga bata. Ayon naman sa isang website, ang tiyanak ay isang nilalang na nag-aanyong sanggol bago umatake sa kanyang biktima. Maraming nagsasabi na kapag narinig mo ang iyak ng tiyanak na parang malayo, ito talaga ay malapit lang. At kung ito naman ay parang malapit, tiyak na ito ay nasa may di kalayuan lamang. May isa ring pinaniniwalaan na kapag ang ina at ang kanyang anak ay namatay habang ipinanganganak ang sanggol, sila ay makararanas ng pagdurusa at maririnig silang pumapalahaw sa gitna ng gabi. Ang tawag dito ay patyanak. Ito ay ayon sa tala ni Padre Juan de Pasencia mula sa aklat ng Customs of the Tagalogs na nailimbag noong 1589. Kahalintulad nito ang Pontianak na paniniwala naman sa Malaysia. Ayon naman kay Padre Francisco de San Antonio, ang mga buntis ay hindi maaaring magputol ng buhok dahil maaaring ang sanggol ay hindi magkaroon ng buhok pag ito ay isinilang. Kapag ang babae ay manganganak na, ang mga kalalakihan daw ay maghuhubad ng lahat ng kanilang suot at may hawak na itak at panangga. Mayroong pumupwesto sa may silong
at ang iba naman ay nasa may bubungan at iwinawagay-way ang kanilang mga itak habang nanganganak ang babae. Ginagawa daw ito upang hindi makalapit ang aswang at ang tiyanak sa bahay kung saan nanganganak, dahil sinasabing kapag nakalapit ang mga nilalang na ito ay kukunin ng sanggol at maaaring mamatay ang ina. Bago natin ipagpatuloy ang mga kwento tungkol sa paniniwala sa mga tiyanak, atin munang pakinggan ang isang paalala mula sa ating kapodcast. Hi there, I'm Mish, host of Mishconceptions, the podcast that talks about the common struggles of modern-day millennials and Gen Zs as we all navigate through college, enter the real world, and build our careers. Let's talk about the realities of adulting and corporate world that no one will tell you about. These are the things you wish you knew sooner to get ahead in life or simply just to get by. Join me in my podcast, Mishconceptions, as we discuss maximizing college, life after college, building your career, self-improvement, relationships, and anything and everything that will help you on your personal and career development. So make sure you check out my podcast after you listen to this episode. See you there. May bersyon ng kwento ng tiyanak na sinasabing ang mga nilalang na ito ay kahalintulad ng sanggol at mayroong matatalim na kuko at ngipin na ginagamit pang atake sa biktima. May isang kwento naman na maiahalin tulad daw ang tiyanak sa itsura ng mga duwende. Ang totoong itsura daw ng tiyanak ay parang isang matandang lalaki na may kulubot na balat at mayroong mahahabang bigote at balbas. Sa kwentong ito, ang tiyanak daw ay napakabagal ng pagkilos dahil mayroong deformed na paa ang mga ito. Mas maiksi ang isang binti. At dahil sa ganitong kalagayan, ginagamit na taktika nila ay ang pag-iyak na tulad ng sasanggol upang lapitan ng sinumang bibiktimahin. Sa isla naman ng Mindoro, sinasabing ang tiyanak ay lumilipad sa mga kagubatan. Nagaan yung itim na ibon daw ito bago lumipad. Sa Rio naman ng gitnang Luzon, ang mga tiyanak daw ay ang mga nilalang na maliliit, hindi naglalakad, kundi lumulutang sa hangin. Mayroon itong malalaking ilong, bunganga at mata, at mayroon ding napakatalas na tinig. Sa Batangas naman daw at sa mga karatig na lalawigan dito sa Timog Katagalugan, ang tiyanak daw ay parang normal na bata na nawala sa kagubatan o mga sanggol na namatay nang walang pangalan. Namatay nang hindi nababautismuhan o sadyang ipinalaglag. Gaya ng nabanggit kanina, kapag narinig mo ang iyak ng tiyanak ay malayo, ang ibig sabihin nito ay malapit lang. Ngunit kapag narinig mo naman na ang iyak ay malapit, ikabaliktaran naman ito. Marami pang iba't ibang paniniwala ang mga Pilipino sa nilalang na ito dahil na rin sa napakalawak na kultura ng ating bansa. Ngunit lahat ay sumasang-ayon na ang nilalang na ito ay ginagaya ang isang inosenteng sanggol upang makapanlinlang ng biktima. Marami rin ang kwento ng pinanggalingan ng nasabing nilalang. Sa grupong tinatawag na Mandaya na matatagpuan sa Mindanao, sinasabi nilang ang tiyanak daw ay nagmumula sa espiritu ng sanggol na ang ina ay namatay bago pa man ito manganak. Dahil dito, ang bata sa sinapupunan ay namamatay din at inililibing kasama ng ina habang ito ay nasa tiyan pa rin. Bumabangon raw mula sa hukay ang sanggol na ito. Kapareho ng paniniwalang ito ang matatagpuan sa Malaysia na tinatawag na Pontianak. Nilalang na babaeng namatay bago pa man ang mga anak. Nang sakupin tayo ng mga Kastila, ang paniniwala sa tiyanak ay nahaluan ng impluwensya ng Katolisismo. Ang tiyanak raw, ayon sa paniniwalang Katoliko, ay ang espiritu ng sanggol na namatay bago pa man mabautismuhan. Sa kasalukuyan naman, ito raw ay ang mga espiritu ng sanggol na ipinalaglag at naghahanap ng hustisya dahil ipinagkait sa kanila ang karapatang mabuhay. Hindi raw sila makakapunta sa kabilang buhay dahil wala silang pangalan
Kaya naman hinahanap nila ang taong dahilan ng kanilang pagkamatay upang mabigyan ng pangalan at makatawid sa kabilang buhay ng mapayapa. Pinaniniwalaang kapag daw ikaw ay nailigaw ng tiyanak ay siguraduhin mo raw na babaligtarin mo ang iyong damit upang lumayo ang tiyanak. Ang ingay sa tuwing bagong taon ay sinasabi ring epektibo, pangtaboy ng tiyanak at iba pang nilalang. Ang mga pangontra din daw sa aswang ay epektibo rin sa mga tiyanak. Halimbawa nito ay ang bawang at ang rosaryo. Pinaniniwalaan din ang pagbibigay ng pangalan sa tiyanak ang magpapahinto sa paghahasik nito ng lagim at makatutulong upang magkaroon nito ng payapang pagtawid sa kabilang buhay. Atin namang pakinggan ang iba't ibang kwento ng katatakutan patungkol sa tiyanak. Ngunit bago iyon ay isang paalala muna mula sa ating sponsor na Kumu. We want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect or tambay with your favorite Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description and download Kumu now. Minsan nakakita tayo ng mga bagay sa mga oras na sadyang di natin inaasahan. At yung mga bagay na nadaan lang sa ating paningin ay siya pang tumatatak sa ating mga alaala. Tibo ng pinsan ko noon, night swimming sa isang pool sa Montalban. Ang daming bisita, kamag-anak, kaibigan, barkada, lahat masaya. May 2 kwartong ni-rent yung pinsan ko. Isa para sa kapamilya at isa naman ay para sa mga barkada niya. At dahil may baby pa ako, siguro mga 11 months na noon yung anak ko, maaga kaming umahon, mga 11 pa lang ng gabi. Magulong-magulo pa sa labas at lahat ay nagkakasiyahan. Pinatulog ko na ang anak ko para siguradong may pwesto na kami. Mga 4 na foam ang nakalatag sa kwarto bukod sa bunk bed. Doon lang kami sa foam. May mga ibang pinsan ko ding may anak na ang natutulog na din. Madilim na ang kwarto dahil pilit ngang pinapatulog ang mga bata. Ang tanging ilaw lang ay ang nagmumula sa banyo. Hinihili ko ang anak ko nang may napansin akong tumakbo ng mabilis galing sa banyo. Napakabilis at napakaliit naman nun. Kaya't kala ko ay namamalikmata lamang ako. Ngunit mga ilang minuto lang ang lumipas ay muli itong tumakbo pabalik ng banyo. At doon ko siya napagmasdang mabuti. Isa itong sanggol na walang saplot. Medyo madumi at parang mga 6 hanggang 10 buwan pa lamang ito dahil sa laki niya. Ang nakakapagtaka ay dahil kaya na nitong di lamang maglakad, kundi tumakbo. At doon pumasok sa isip ko na hindi namin kamag-anak yun, kundi isang tiyanak. Nangilabot ako. First time kong makita ng tiyanak sa personal. Ngunit mas naantig din ang puso ko bilang ina dahil isa itong sanggol na marahil ay naghahanap din lang ng kalinga at dasal mula sa kanyang mga magulang. Nang mahimasmasan ako noon ay pinuksan ko ang ilaw. Mahirap na, baka nangangagat bigla yun. Ito naman ang sumunod na encounter ko. Araw ng patay noon, umuwi kami sa probinsya ng asawa ko sa Laguna. Pagkagaling sa sementeryo ay tumuloy kami sa bahay ng kanyang pamangkin. Nakiihi ako doon at doon sa banyo may nakita akong isang maliit na sanggol na mas maliit pa doon sa Montalban na baby. Bigla din itong tumakbo papalabas ng banyo. Nagulat ako kaya dali-dali kong ikinuwento ito sa pamangkin ng asawa ko. Nagulat ako nang biglang maiyak-iyak itong umamin na doon nila nilaglag ang dapat magiging pangalawang anak nila. Hindi ako makapaniwala pero sinabi ko na lang na marahil ay nangihingi ng dasal ang sanggol, lalo na't araw ng patay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ace. Way back 2014, grade 6 ako noon. Ito ang isa sa aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Simula nung lumipat kami sa paupahang bahay na ito. Ang bahay na ito ay medyo may kalumaan na, may 2 palapag. Kalapit nitong bahay sa may bandang kaliwa ay daycare center kung tawagin sa lugar nito. Sa bandang kanan naman ay bahay na
Ngunit medyo malayo ito sa amin. 3 kami na nakatira sa bahay, my dad and my stepmom. Makalipas ang 1 linggo, dumalaw ang 2 kong pinsan at dito muna sila sa loob ng 1 linggo. While we are playing hide and seek at the backyards, may napansin ako sa kilid ng bakuran na nakapukaw ng aking pansin. Isa itong daanan patungo sa daycare center, which is kalapit bahay lang namin. Bago pa man ako makapasok sa daanan na aking natuklasan, bigla akong ginulat ng aking pinsan na si Micah. Boom! Taya ka na, sad nito. Nagulat talaga ako ng mga oras na yun dahil nung makita ko yun ay nakaramdam ako ng takot at kaba. Hindi ko alam ang dahilan para maramdaman ko yun. Hinanap na namin ang pinsan kong si MJ, ang kapatid ni Micah. Habang kami ay naglalakad upang hanapin si MJ, maraming nabuong katanungan sa isipan ko. Bakit nga ba may baklasang pader na nakalikha ng mga daanan patungo doon? Bakit di man lang nila iyon inayos? Alam naman nilang may bagong lipat. Simula ng araw na iyon ay talagang na-curious ako. Kaya't kinaumagahan ay tinungo namin na magpipinsan ang daanan na aking natuklasan. Makakalabas naman kami ng bahay dahil wala sila mama at papa. Naghanap buhay sila. Pagpasok namin sa daanan na iyon, bumungad sa amin ang likod ng daycare center. Tinungo namin ang harapan ng center at pumasok sa loob. Nang kami makapasok na, may unang pinto sa kanan. Pumasok ako dito upang tignan ang kagamitan. Ngunit pagpasok ko dito ay biglang sumarado ang pinto at humangin ng malakas. Kinilabutan ako. Dali-dali akong sumigaw ng, "Tulong! MJ, Micah! Buksan niyo ang pinto! Nasaraduhan ako!" Nakahanap ako ng gunting sa table. Baka ito ay makatulong. Nabuksan naman ito. Ang doorknob nito ay may sira kaya nagamit ko ang gunting upang mabuksan ang pinto. Nang makalabas ako ay agad kong hinanap ang pinsan ko sa itaas. 2 palapag rin kasi ang daycare center na ito. Nung nakataas na ako ay nakita ko sila na naglalaro. Hinawakan ko sila sa kamay at sinabing, "MJ, at Micah, halika na, malis na tayo dito, umuwi na tayo." Agad naman kaming nakaalis sa lugar na iyon. Kinaumagahan ay nagising ako ng maagap at pagtayo ko ay binuksan ko ang bintana at saka dumungaw upang makalanghap ng hangin. Ay, kay ganda ng umaga at sarap ng hangin. Sambit ko habang nag-i-stretching ang aking katawan. Paglingon ko sa bintana ng daycare ay may nakita akong nakaputing damit na babae at mahabang buhok. Nakatingin ito sa akin. Dahilan para mapaatras ako sa aking kinatatayuan at nabulagta. Agad akong bumalik sa aking higaan at nagtalokbong ng kumot. Hanggang nakatulog na ako sa takot. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang nangyari. Baka guni-guni ko lang ito dahil kagigising ko nga lang. Makalipas ang 1 araw, kinausap ako ng aking mama. "Anak, huwag kayong maglalaro o pupunta sa daycare center na kalapit bahay natin ha." Sambit nito. "Bakit naman po tatay?" Tanong ko. "Basta anak, makinig na lamang kayo sa akin ha." Tugon nito. "Okay po tatay." Nakabukas kasi yung third eye ni tatay. Madalas itong magkwento sa amin ni nanay ng nakakatakot na mga karanasan niya sa pamamasada. Kaya't dahilan na lamang ito upang ako ay makaramdam ng kaba at takot ng mga oras na iyon. Isinalaysay ko kay tatay ang lahat ng nangyari sa amin nang kami ay pumasok sa center na iyon. Baka sa mukha ni tatay ang pagkagulat at sinabi na, "Huwag na muli kayong tutungo doon ha. Huli na ako nang masabihan kayo." Saad ni tatay. Ihatid ako ni tatay sa school dahil field day namin. So ayun, na-start na niya yung tricycle. Pagliko ni tatay, akmang paalis na kami. Bigla akong nakarinig ng isang hagik-gik ng bata na animoy tiyanak. Kaya't napatingin agad ako sa center sapagkat doon ito nagmula.
Nagulat din ako dahil napansin kong pati si tatay din. Ipinagsawalang bahala ko yun at tuluyan na kaming nakalis si tatay. Nagdaan ng ilang araw. Nagpasya akong kausapin si tatay patungkol sa aking narinig. Pa, narinig mo din po ba yun? Yung narinig ko nung ihatid mo po ako sa school kasi napansin kong lumingon ka din po eh. Wika ako. Oo Ace, narinig ko rin to. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong pumunta doon. Nagambala ninyo ang kaluluwang hindi pa umaalis sa mundong ito. Sambit ni tatay. Pero tay, hindi naman ho namin alam. Ano po ang dapat natin gawin ngayon? Naikwento ni tatay ang lahat ng pangyayari sa tagabantay ng center na ito. Sinabi ng tagabantay na madalas din siyang paglaruan ng mga kaluluwang iyon. Dahil dati pa itong pinagbuburulan ng mga taong namatay na walang kamag-anak. Palagi daw siyang pinapataya ng mga ilaw. Minsan naman ay may ingay siyang naririnig sa itaas na parang mga naglalarong bata. At may mga naririnig pa itong boses ng bata na masayang lalaro. Minsan naman, isang sanggol na umiiyak. Kaya't dahilan ito upang magpadali siyang umalis sa center. Si Manong ay laging maaga pumupunta sa center upang patayin ang mga ilaw sa umaga. Gayon din naman kapag sapit ng dapit hapon. Matagal na din na nabalitaan ni Manong na mapaglaro din ito sa mga driver na dumadaan sa kalsada. Biglang may tumatawid na bata o minsan ay nababangga ang sasakyan ng driver sa puno. Ngunit di naman ito malala, bagamat naagapan ng pagpreno o pag-iwas. Hindi na kinaya ni Manong ang lahat ng kanyang nararanasan sa center na iyon. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na sabihin ito sa may-ari. Dahil naapektuhan na rin ang mga kalapitbahay maging ang mga driver, napagpasyahan ng may-ari na ito ay ipag-blessing upang matigil ang mga kababalaghan na nangyayari dito. Para na din sa ikabubuti ng lahat. Makalipas ang isang buwan matapos iyong mapa-blessing, huminto na din ang mga nakakatakot na pangyayari sa lugar na iyon. Ngunit lumipat na kami para mas malapit sa paaralan na aking papasukan. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Marami pong salamat sa lahat. Payo ko lang po ay mag-ingat kayo at makinig sa mga payo ng mas nakakatanda sa atin. Way back 2013, 15 years old pa lang ako noon. Naalala ko yung kwento ng kamag-anak ko, pati din yung mga creepy experiences ko tungkol sa mga inabanto ng sanggol o tinatawag na tiyanak. Doon pa kami nakatira sa may Mindanao noong mga panahong yun. Yung lugar namin ay isang tipikal na probinsya kung saan madaming puno, madaming taniman ng palay at magaganda ang mga ilog at malilinis. May kamag-anak ako na medyo nakakaangat sa buhay. Pagmamayari nila ang kalakihan ng mga lupain doon at meron din silang babuyan, kambingan at manukan. Ang mga tiyuhin ko ang siyang tagapangasiwa at tagapangalaga ng kanilang mga alaga o negosyo na nga kung tutusin. Ang pinakabunsong anak ng tiyuhin ko ang siyang pinakamatalik kong kaibigan at meron siyang nakatatandang kapatid na pipi at bingi. Simula pa nung pagkapanganak nito ay ganun na siya hanggang sa lumaki at marunong naman itong mag-sign language. Siyang tagapangasiwa ng kanilang manukan. Isang gabi, tahimik at malamig ang paligid. Nakahanda na siya para matulog nang biglang nagkagulo ang manukan. May ingay at yung ibang mga manok ay nakawala. At sa bandang dulo ng manukan ay madaming nakakalat na mga balahibo at dugo ng manok. Pati na din ang mga itlog ng manok ay nabasag at nakakalat. Dahan-dahan niyang nilapitan yun at nung nalapitan na niya ay may nakita siyang parang isang sanggol na nakadapa at may buntot ito na hugis at sulok ang dulo. Kagat-kagat nito ang leeg ng manok at para bang sinisip-sip ang dugo nito. Nagulat siya sa nakita niya at kumuha siya ng kapirasong kahoy at akmang ahampasin na sana niya yung tiyanak. Nang bigla itong tumingin sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik. Saka tumalon sa may bintana na kasing taas ng kulungan ng manok.
Tumakbo siya sa may bintana pero di niya na nakita pa yung tiyanak. Pagkatapos nun ay tumakbo na siya sa tatay niya at nagsumbong. Kinakabahan at hinahabol ang paghinga. 1 linggo ang makalipas ng pangyayaring yun. Palubog na ang araw at magagabi na. Ako pati ang mga kaibigan ko ay nakatambay pa din sa may nakatumbang puno malapit sa ilog. Napag-usapan naming 5 yung tungkol sa nangyari sa Manukan at nagbahagian din kami ng kanya-kanyang nakakatakot na kwento. Di pa natapos ang kwentuhan nang biglang may narinig kaming iyak ng sanggol. Malakas ang paggagulgol ng iyak. Tsaka kami nagkatitigan sa bawat isa. Di kami makagalaw. Tapos nung umiyak ulit ay yun, doon na kami nagtakbuhang lahat at kanya-kanyang umuwi. Pagkatapos nun ay yung isa kong kaibigan ay naiwan pa yung tsinelas niya pero di niya na binalikan. Kinabukasan, usap-usapan nga ulit yung tiyanak sa purok namin. At doon ko din nalaman na yung unang asawa ng tiyuhin ko ay nabuntis at ipinalaglag ng tiyuhin ko yung bata. At sa kasamaang palad ay namatay din ang unang asawa niya dahil sa sama ng loob. Dead Parlor. Isa si Bubbles sa mga nasawi sa pagsabog ng LRT noon. Si Bubbles ay isang bading na nagtatrabaho sa parlor sa 5th Avenue. Ang kasaysayang matutunghayan ninyo ay karanasan ni Nathan, isang kaibigang matalik ni Bubbles. Ayon kay Nathan, parang hindi pa rin matanggap ni Bubbles ang pagkamatay nito. Kaya't may mga gabing dumadalaw pa rin daw ito sa kanilang parlor. May maliit na silid sa parlor kung saan ako nagtatrabaho. Doon kami natutulog. Kaming mga stay-in na beautician. Pinagkakasya naming 3 ang aming mga sarili sa maliit na silid kapag wala kaming gimmick sa gabi. Pero kahit siksikan, masaya kaming 3 dahil magkakaibigan kaming matalik. Ako, si Lorraine, sa gabi Lorenzo sa umaga, at si Edwina. Dati naming kasamang natutulog sa kwarto si Bubbles, ang pinakakwela sa aming 4 na magkakaibigan. At kay Lutong humalakhak. Ngunit kasama si Bubbles na nasawi sa pinasabog na LRT noon. Mag-iilang taon na rin siyang patay. Pero kahit matagal na, may mga gabi pa rin nararamdaman namin ang presensya niya. Lalo na sa tuwing gabi. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, habang nakahiga na kaming 3, naririnig na lang namin kumakalansing ang gunting at suklay na para bang may gumagamit niyon. Minsan naman, may parang humahalakhak. Yung halakhak mismo ni Bubbles na nakilala namin. May mga pagkakataong ding umaandar ang silyang degulong. At pagising namin kinabukasan, nasa tapat ng dating working area ni Bubbles ang silya. Gulo-gulo ang mga gamit doon. Kalat-kalat ang mga rollers at blower at kung ano-ano pa. Maraming beses nang pinadasala ng may-ari ang aming parlor. Pinatawas na din ito at lumabas nga sa tubig ang hugis ni Bubbles. Sa kabila ng lahat, ipinagpalagay na lang namin sa aming sarili na huwag nang matakot at masanay na lang sa presensya ni Bubbles. Tutal, friend naman namin siya. Hindi niya naman siguro kami sasaktan. We'll just have to live with it, ika nga nila. Ngunit isang gabi, kakaiba na ang ipinamalas ng ghost ni Bubbles sa amin. Kinabukasan paggising namin, may mga sulat ng lipstick sa naglalakihang salamin ng mga tokador. May drawing pa ng demonyo sa isa sa mga salamin na lubos namin ikinatakot. Ano ang ibig sabihin nito?
Noon kami muling nagpatawag ng psychic. Ipinaaral namin sa kanya ang mga nangyayari. At ayon dito, may isang masamang kaluluwa raw na napadpad sa aming parlor. Hindi na raw si Bubbles ang kasama namin, kundi iba na. Matagal nang umalis si Bubbles, ngunit pinalitan ito ng iba. Isang masamang kaluluwa na posibleng nananakot talaga. Kinilabutan kaming lahat. Muling pinadasala ng may-ari ang parlor at pinaalis naman ng psychic ang masamang kaluluwang sinasabi nito. Magmula noon, natahimik na rin ang aming parlor. Isang popular na nosyon tungkol sa mga multo na nagpapakita lamang sila sa mga tahimik at di mataong lugar. Pero ang naging karanasan ni Aldo ay taliwas sa nosyong iyon. Sa katunayan, naranasan niya ang unang karanasan sa piling ng multo sa loob ng mataong lugar, ang sinihan. Ito ang parokyano ng sinihan. Sanay akong manood ng sine, kahit nag-iisa lang ako. Basta gusto ko yung pelikula, nanonood talaga ako. Hindi rin ako masyadong particular sa sinihang papasukin ko. Siguro talagang naging libangan ko lang talaga ang sine. Isang bagay na naging bahagi na ng sistema ko. Minsan, naisipan kong manood ng sine sa isang lumang sinihan sa Cubao. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng sinihan. Noong dekada 80, madalas ko nang puntahan ang sinihang iyon. Naging saksi ako sa unti-unti nitong pagkaluma hanggang tantanan na ng mga tao. Pinuntahan ko yung sinihan for all time's sake. Kahit na nga yung palabas nga nila ay isang bold movie. As I entered the movie house, para akong nagbalik sa old days. Tanda ko pa ang mga pelikulang pinanonood ko sa loob ng sinihang iyon. Sa taas ako naupo. Doon sa balcony na tinatawag. Namili ako ng upuan na walang katabi sa hanay. Hindi ako sanay ng maingay na katabi, kaya umiiwas na ako sa tao. Bagamat luma na ang sinihan, marami pa ring tao ang nanonood. Medyo half-filled yung ibaba. Dito sa itaas, may ilan-ilan ding nanonood. Pag-upo ko, napansin ko agad ang tao na nakaupo sa aking harapan. Lalaki siya na parang hindi gumagalaw sa sobrang straight ng kanyang katawan. Sa kalagitnaan ng pelikula, biglang umiyak ang lalaking ito. Hawak niya ang kanyang ulo at iyak siya ng iyak. Para bang agulgol ng isang lalaking desperado at wala ng pag-asa sa buhay. Bahagya akong naantala sa panonood ko at siya tuloy ang napansin ko. Gusto ko na siyang sawayin pero nahawa ko sa ayos niya. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Inalam ko kung nakakaantala din siya sa ibang nanonood. To my surprise, parang ako lang ang naabala niya. Lilipat na lang sana ako ng upuan. Pero patapos na ang pelikula, kaya hinayaan ko na lang. Medyo nakakahindik ang eksena sa ending. Kaya hindi ko na muna siya pinansin. After a while, lumabas na ang end credits ng pelikula. Ibig sabihin, tapos na ang palabas. Hudyat para mabuksan ang ilaw at lumaganap ang liwanag. Pagliwanag ng sinihan, nagulat ako. Wala na ang lalaki sa aking harapan. Ni hindi ko naman siya nakitang tumayo at lumakad sa aisle. Imposibleng hindi ko siya mapansin. Imposible ring hindi ako maabala pag tumayo siya dahil matatakpan niya ang screen kahit na papaano. Ang weird nang nangyaring iyon. Iiling-iling akong lumabas sa sinihan. Sa sobrang pagkamangha ko, naikwento ko tuloy sa babaeng tikitera ang nangyari sa akin. Nangiti lang siya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nako sir,
nagpakita sa inyo ang bisita. Anong bisita? Regular na naming bisita sa sinang ito ang multong iyon. Hindi lang sa inyo siya nagpakita. Kahit sa janitor, maging sa akin. Halos araw-araw, nandito siya. Umiiyak, malungkot. Hindi namin alam kung bakit at kung sino siya. Basta't ang alam namin, bahagi na siya ng sinihang ito. Isang multong parokyano ng sinihang iyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang episode natin ngayong gabi ay mangyari lamang na i-share mo rin sa iyong mga kaibigan at mga kakilala upang marami ring makapag-enjoy at makarinig ng mga kwento natin ngayon. At kung bago ka naman na nakikinig sa podcast na ito, mangyari lamang na i-hit ang follow o subscribe button upang una ka sa updates sa tuwing kami ay maglalabas ng bagong episode. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.